Ito ang hardin ng panalangin. May harding mapananalanginan, doon si Jesus naghihintay. O kainam ng panalangin ng hardin, doon kay gandang manalangin. Tayong natulog sa luklukan ng Diyos sa hardin ng pananalangin. Okay, sarap ng Happy Sunday sa iyo, kaagapay. Ilang tulog na lang at Pasko na. Ang bilis ng panahon. Purihin ang Panginoon dahil nananatili siyang tapat sa kabila ng maraming mga pagsubok. At bago po tayo magtungo sa ating pananambahan ngayong araw, magandang tayo po muna ay magsama-samang dumulog sa panalangin sa ating Diyos. Ako po si Pastor Ronald Llobrera para sa Hardin ng Panalangin. Tayo ay broadcasting mula sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, Pasig. Ako ang inyong hardinero tuwing araw ng Biyernes hanggang Linggo dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan tayo at napapanood sa Facebook Live at YouTube ng DZAS, gayon din sa 702 DZAS app. Nawa ang araw na ito ay maging puno ng pagpapala at pagkilos ng Diyos. Kaagapay, simulan natin ngayon ang pananalangin. At samahan mo ako, tayo ay dumulog sa ating Panginoon. Aming Diyos na buhay, aming Panginoon, muli kami ay nagpapasalamat sa inyo. Nagpupuri ang aming mga puso, O Diyos, dahil kayo ang aming Ama na hindi nagpapabaya at ang patuloy na nararanasan namin ay ang inyong mga pagpapala at biyaya sa aming mga buhay. Panginoon, sa aming paglapit sa inyo sa araw na ito, hayaan ninyo na kami ay magkaroon ng pagtitiwala at pananampalataya lamang sa inyo. At patuloy din naming dinudulog sa inyo ang aming buhay, Panginoon, na kung saan kayo po, O Diyos, ang maghari dito, O Diyos, ganun din sa bawat kaagapay namin at yung mga kasamahan namin ngayon na nakikinig at nanunood, Panginoon, sa broadcast na ito. Panginoon, iunat niyo po ang inyong mapagpalang kamay sa kanila at maranasan namin kayo lahat, O Diyos, sa aming buhay, ang inyong kahabagan, ang inyong biyaya, ang inyong pag-iingat, Panginoon, at ang inyong paggabay sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po, pinagkakatiwala namin sa inyo. Ang araw na ito, Panginoon, araw ng aming pagsamba. Kayo lamang ang maitaas, kayo lamang ang maparangalan sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Nagbabalik po ang Hardin ng Panalangin. Ako si Pastor Ronald Llobrera, ang inyong hardinero tuwing mga araw ng Biyernes hanggang Linggo. Kumusta ka na, kaagapay? Kung ikaw ay may prayer needs, i-comment mo na yan sa ibaba. Masaya kami dito sa Hardin ng Panalangin na ilapit yan sa ating mabuti at mapagpalang Panginoon. At kung sakali naman na tinugunan ng Diyos ang inyong mga panalangin, mangyaring kami po ay i-message po ninyo at sama-sama nating pasalamatan ang ating Panginoon. At para sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, samahan mo ako, kaagapay, tayo ay magbulay-bulay. Ang pagtutuunan natin ng pansin sa araw na ito ay tungkol sa kordero ng Diyos. Ang layunin ng pag-aaral natin tungkol dito ay upang matuklasan natin ang layunin ni Kristo sa kanyang pagdating sa daigdig at upang payagan siyang tuparin
ang kanyang layunin sa ating mga buhay. Matutunghayan natin ito sa 1, kabanatang 1 sa mga talatang 29 hanggang 36. Kinabukasan nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanya. Sinabi niya, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong ang dumarating na kasunod ko ay higit sa akin sapagkat siya'y naroon na bago pa man ako ipanganak. Hindi ko rin siya kilala noon, subalit ako'y naparitong nagbabautismo sa tubig upang ipakilala siya sa Israel." Ganito ang patotoo ni Juan. Nakita ko ang espiritu na bumababa na parang isang kalapati na buhat sa langit at nananatili sa kanya. Hindi ko nga siya kilala noon, ngunit ang nagsugo sa akin upang magbautismo sa tubig ang siyang nagsabi sa akin, "Kung kanino mo makitang bumaba at nanatili ang espiritu, siya ang magbabautismo sa pamamagitan ng Espiritu Santo." Ngayon ay nakita ko siya at pinapatotohanan kong siya ang anak ng Diyos. Kinabukasan naroon muli si Juan kasama ang 2 sa kanyang mga alagad. Nang makita niya si Jesus na nagdaraan ay kanyang sinabi, "Tingnan ninyo, siya ang kordero ng Diyos." Ayon sa talatang 20 kaagapay at 36, tinawag ni Juan Bautista si Jesus na kordero ng Diyos. Ayon sa talatang 20, ang layunin ni Kristo sa kanyang pagdating sa daigdig bilang kordero ng Diyos ay siya ang mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang kordero ay batang tupa. Sa matandang tipan, ibinigay ng Diyos ang kordero bilang larawan ni Hesukristo. Yan ay ayon sa Levitiko, kabanatang 4, sa mga talatang 32 hanggang 35. Kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan babaeng walang kapintasan. Ipapatong niya sa ulo ng tupa ang kanyang kamay at papatayin ito sa pinagpapatayan ng handog na susunugin. Kukuha ng kaunting dugo ang pari at sa pamamagitan ng kanyang daliri ay papahiran niya ang mga sungay ng altar na pinagsusunugan ng mga handog. Ang natitirang dugo ay ibubuhos niya sa paanan ng altar. Kukunin niya ang lahat ng taba nito gaya ng ginagawa sa taba ng tupang handog, pangkapayapaan at dadalhin sa altar kasama ng pagkaing handog. Susunugin ito ng pari para matubos ang kasalanan ng naghahandog. Kaagapay nung dumating si Kristo sa daigdig, siya ay naging kordero ng Diyos. Sa unang Pedro, kabanatang 3, talatang 18, alamin kung ano ang isinagawa ni Kristo bilang kordero ng Diyos para sa atin. Ano po ang sabi sa mga talatang ito? Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo na mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y pinatay sa laman at muling binuhay sa Espiritu. Sino ang walang kasalanan? Si Kristo ba o ang mga tao? Tayong mga makasalanan ang karapat-dapat na mamatay para sa ating mga kasalanan. Subalit ano ang ginawa ni Kristo para sa atin? Ano ang layunin ng kamatayan ni Kristo? Bakit kailangan natin si Kristo bilang ating kapalit na korderong handog para sa kasalanan? Sapagkat wala tayong perpektong kabanalan na iyahandog sa Diyos. Sangayon sa aklat ng Isayas, kabanatang 64, talatang 6, ano ang tingin ng Diyos sa ating makataong kabanalan? Sabi dito sa talatang 6, lahat tayo'y naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa natin ay maruruming basahan ang katulad. Nalanta na tayong lahat gaya ng mga dahon. Tinatangay tayo ng malalakas na hangin ng ating kasamaan.
Anong klaseng kabanalan ang taglay ni Kristo? Ayon sa unang Pedro kabanatang 2, talatang 22, hindi siya gumawa ng anumang kasalanan o nagsinungaling man lamang. Mga Hebreo kabanatang 4, talatang 15, ang ating pinakapunong paring ito ay nakakaunawa sa ating mga kahinaan sapagkat tulad natin, tinukso siya sa lahat ng paraan, subalit kailan may hindi siya nagkasala. Sapagkat ang kaligtasan, kapatawaran sa kasalanan at buhay na walang hanggan ay pawang kaloob ng Diyos na walang bayad. Ayon sa sumusunod na mga talata, ano ang wastong paraan upang matanggap natin ang kaligtasan? Ang sabi sa Efeso kabanatang 2 sa mga talatang 8 at 9, sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang maipagmamalaki ang sinuman. Tito kabanatang 3, talatang 5, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo ay iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. Sa matandang tipan, noong hindi pa dumating si Kristo, ang taong makasalanan mismo ang siyang nagdadala ng sarili niyang handog. Ngayong dumating na si Kristo at ngayong siya'y tapos nang mamatay para sa kasalanan ng buong daigdig, hindi na natin kailangan magdala ng handog na hayop sa templo. Ang tanging kailangan natin ay sampalatayanan at tanggapin si Kristo bilang ating sariling korderong handog. Kaagapay, tinanggap mo na ba si Kristo bilang yung sariling korderong tagapagligtas mula sa iyong kasalanan? Dapat mong malaman na ihanda natin ang ating buhay upang tanggapin si Kristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Kung nais mo, maaari mong bigkasin mula sa iyong puso na may pagpapakumbaba ang mga panalangin ito na nagsasabing, Panginoong Hesus, sumasampalataya po ako na ikaw ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Pati na ang aking mga kasalanan, Panginoon. Salamat po na ikaw ay namatay sa krus bilang aking kapalit na korderong handog. Inilalagak ko na po ang aking pananalig sa iyo at tinatanggap kita, Panginoon, bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Nananalig po ako na mula ngayon ay tutulungan niyo po ako na magtagumpay laban sa kasalanan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sa sandaling ito kaagapay, tayo naman ay dumulog sa panalangin upang ilapit sa Panginoon ang ating mga panalangin kahilingan. Samahan mo ako sa pananalangin. Aming Diyos, muli kami lumalapit sa inyo. Idinudulog, Panginoon, ang mga panalangin kahilingan ng bawat kaagapay namin. Sa oras na ito, nilalapit ko po sa inyo si Arvin. Ang kanyang panalangin ay proteksyon laban sa dehydration habang siya po ay nagtatrabaho sa field. Ganon din po si Dayan. Ang aming panalangin para sa kanya ay maging maayos na po ang kanyang menstrual health, Lord. Yung sakit, yung pain na kanyang nararanasan, Lord, ay maibsan at gumaling po, Panginoon. Ganon din po si Roldan. Lord, ang aming kapatid na ito ay dumadalangin sa inyo na bigyan siya ng malinaw na pag-iisip at pag-iwas, Panginoon, doon sa mga nakaka-stress na mga pangyayari sa kanyang buhay. Nilalapit din namin, Panginoon, si Janine. Ang kanyang panalangin ay
magkaroon siya ng kapahingaan, Panginoon. Alisin ninyo ang anumang pag-aalala, pag-aalinlangan, Panginoon, at palitan ninyo ng inyong pagkalinga, pagsama sa aming kapatid na ito. Lord, ganun din po si Kurt, ang kanyang panalangin ay maging malusog ang kanyang pangangatawan at makaiwas po sa anumang disgrasya o sprain. Lord, lalo na sa kanyang mga muscle na may mga nararamdamang panghihina, Lord, bigyan niyo siya ng kalakasan. Nilalapit din namin, Panginoon, ang aming kapatid na si Bea. Panginoon, ang kanyang panalangin ay magkaroon ng strong lungs, Lord, at pag-iwas sa mga allergies, Lord, na kanyang nararanasan. Lord, ingatan niyo rin, Panginoon, ang aming kapatid na si Sheila. Ang kanyang panalangin ay mabilis na paggaling mula sa ubo at sipon. Ganon din po, nilalapit namin sa inyo ang panalangin ni Ramon. Lord, ang kanyang panalangin ay healthy joints at pag-iwas sa mga arthritis, Lord, na mga karamdaman. Mahirap po itong magkaroon ng ganito, kaya alam namin ang sakit na ito, Panginoon, ay talaga nakakapangpahina ng hindi lang ng buto kundi ng buong katawan. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Ileza. Panginoon, ang kanyang panalangin ay maayos na digestive system, Lord, mula sa kanyang tiyan, Panginoon, na mayroon pong mga pagsakit, Lord, pagalingin niyo po siya. Ganon din po si Tristan, ang kanyang panalangin ay gumaling na po yung kanyang kahinaang physical, Panginoon, at magkaroon siya ng mental focus sa kanyang trabaho. Palakasin niyo siya, Panginoon, physically. Lord, si Grace ay nilalapit din po namin sa inyo. Ang kanyang prayer request ay magkaroon ng balance, emotion, and stress-free. Lord, at alam namin na kayo po ang magbibigay nito para sa kanya sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lord, nilalapit ko rin sa inyo si Noel. Ang kanyang dalangin ay proteksyon laban sa pagkahilo or vertigo, Panginoon. Lord, bigyan niyo siya ng proteksyon at kagalingan. Nilalapit din namin sa inyo, Panginoon, si Farah. Ang kanyang panalangin ay healthy skin and healing mula sa allergies, Lord, sa pangalan ng Jesus. Lord, ganun din si Ivan. Ang kanyang panalangin ay magkaroon siya ng good eyesight, Lord, at pag-iwas sa anumang mga hindi magandang pwedeng magdulot sa kanyang mata, Panginoon. Lord, ingatan niyo po siya, Panginoon, at makaiwas siya, Panginoon, sa anumang bagay na magbibigay sa kanya ng karamdaman, Panginoon. Lord, si Jessia ay dalangin namin na mabilis na recovery mula sa kanyang trangkaso. Lord, nilalapit din namin sa inyo si Calvin. Lord, ang kanyang panalangin ay magkaroon po siya ng healthy lifestyle and discipline po sa pagkain. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito at amin pong inaalala din, Panginoon, ngayon po ang araw ng Project Elijah Missions Conference na gaganapin po dyan sa Anabaptist Mennonite Community Church, dyan po sa Malbang, Pantabangan, Nueva Ecija. Panginoon, pagpalain niyo po ang gawain ito sa simbahang ito, Panginoon. Ganun din ang kanilang gaganaping Christmas celebration and Thanksgiving. Pagpalain niyo po ang aking mga kamanggagawa dyan sa Anabaptist Mennonite Community Church. Lord, ipinagkakatiwala namin sa inyo ang araw na ito. Maraming salamat, at bago po kami dumako sa aming bahay panambahan para ikaw ay paglingkuran, para ikaw ay sambahin at papurihan sa aming buhay, sa aming pamilya, Panginoon, pakapuspusin niyo po kami. Gabayan niyo kami, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan, karunungan, Panginoon, at ibabalik namin sa inyo ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati sa pangalan lamang ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. May harding mapananalanginan. Mga kaagapay, magkarinigan muli tayo mula Biyernes hanggang Linggo sa radyo, online at dito sa Channel 185 ng Signal. Para sa programang Hardin ng Panalangin,
Ako po si Pastor Ronald Llobrera na nagsasabing ang Kristiyanong namumuhay ng tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat tayo sa Diyos at ang Diyos ay hinding-hindi magkukulang. Pagpalain ka ng Panginoong Hesus.